Grabe ito, no? Hindi na po maitago yung mga nagawa o ginawa ng dating administrasyon under former President Rodrigo Duterte. Ito ay sa isyu ng Chinese national, Chinese government, o anumang ugnayan meron sila. Pati na nga po yung controversial ngayon ng pagpasok ng Chinese national na nagpakilalang mga magtatrabaho sa ilalim ng POGO under ng PAGCOR. Okay? Kaya palagay ko dapat hindi lang itong POGO or mga pwedeng nagpapasok dyan sa mga Chinese national, pati yung mga dating opisyal ng PAGCOR, siguro dapat imbestigahan din. Dahil sila ang isa rin sa dahilan kung bakit dumami ang Chinese national na nagpapasok ang nakaraang gobyerno para magtrabaho dyan sa sugal ng PAGCOR. Yun naman talaga yan eh. Di ba? Yung POGO kung tawagin. Na ngayon, nagputo ka na yung mga balita na mukhang hindi lang sila nandito para magtrabaho sa POGO. Kung hindi, may mga ibang activities na silang kaduda-duda tulad ng di umani estudyante o kaya mga negosyante. Or nagkumuha ng visa na sila daw estudyante. Pero pagkatapos na mag-expire yung visa nila, naging turista na. So, ang lahat ng ito, pinagdududahan na baka espiya. Baka pakawala na ng China dahil kanilang minomonitor ang galaw ng local and national government ng Pilipinas dahil dun sa kailang panghihimasok sa West Philippine Sea. At alam naman natin, napakalalim po na naging relasyon ng dating administrasyon sa China. Walang anumang pagkundina at walang anumang pagpigil, kung di ako nagkakamali, ang nakaraang gobyerno sa mga ginagawang activities ng China dyan sa West Philippine Sea. Talagang itunuring lang kaibigan. Kasunod niya ng naging malakas ang pagpasok ng Chinese or Chinese national dito sa Pilipinas. Especially itong controversial na mayor ng Bamban, Tarlac. 1 year na nakapag-rehistro bilang butante sa Tarlac pero sunod na taon naging mayor na. At sabi niya, tinulungan siya ng nakaraang gobyerno. Ngayon, identify na maraming mga Chinese national nandun sa Tarlac. May mga negosyo kung ano-ano. So, kaya nga, ang tanong, sila ba'y lehitimong estudyante, negosyante, turista, or espiya ng China para tayo ay mamonitor? Threat yan sa national security. Yan po yung nangyari after nga naging maluag ang nakaraang gobyerno sa China. Ngayon, independent foreign policy at naghihigpit ang ating gobyerno under President Marcos dahil nga sa maling ginagawang pananakop ng China sa West Philippine Sea. Nabubuko na ngayon. Pati na yung di umano'y pag-wiretap or pagre-record ng Chinese Embassy official sa mga nakakausap ng mga sundalo, bawal yan. Kaya po napakalakas yung panawagan ng National Security Council, National Security Advisor at Department of National Defense. Pauwiin na yung mga diplomat na yan ng China dahil lumalabag na sa batas ng Pilipinas. Okay? Parang ang feeling ng Chinese Embassy official, mga diplomat ngayon, ganun pa rin ang kanilang feeling ng si Duterte ang administrasyon, nagagawa nila ang lahat. Ngayon, under President Marcos, hindi na pwede yan. Mukhang na-spoil kasi sinunod ang lahat ng gusto ng nakaraang gobyerno. Yan ang mabigat. Kaya hindi po fake news yan. Kitang-kita naman po yung galaw, yung Mayor Go ng Tarlac. Yung maraming Chinese national na pumapasok ng hindi mo malaman kung ano ang galaw. Ayan. Any comment, reaction sa bagay na ito? At hindi. Samantala, patuloy pong pinaninindigan ni Pangulong Marcos na mapalakas ang atin pong tinatawag na air power, yung Philippine Air Force, para sa security ng ating bansa. Doon po sa command conference na pinatawag ng ating Pangulo as Commander-in-Chief ng Philippine Military, ay tiniyak ang pagpapalakas niyan at modernization ng buong sandatahang lakas ng bansa. Hindi tayo makikipag-away. Naghahanda lang. Mabuti na palakasin ang depensa ng ating military. Okay, ng Army, ng Navy, at ng Air Force natin. So, magandang balita. Mukhang
dadagdagan pa ng budget, yung proposed budget for 2025, madadagdagan pa para sa modernization. At yung pangako ng iba-ibang mga bansang kaalyado natin ay inaasahang darating kung paano makakatulong sa modernization program. Magaganda pong balita yan. Ang sunod, pag-usapan natin itong hearing. Naku, talaga naman parang sabi nga nila obvious na parang mayroon silang agenda, scripted ba ito? Kung ano man yung investigasyon ng Committee on Dangerous Drug ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi po, mas marami ang nagsasabing itigil na lang. Mas marami nagsasabing scripted yung hearing na yan. Mas marami nagsasabing mga Pilipino, politiko at mga dating opisyal ng pamahalaan, hindi ka panipaniwala si Morales bilang testigo. Dahil puro kwento lang, walang dokumento, walang pagpapatunay. At wala siyang kasama na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. So nagagamit lang po ang Senado. Kaya patuloy na sisira ang Senado. Ang tanong, bakit ayaw itigil ni De La Rosa itong isyong ito? Gusto ba niyang siraan ang Marcos administration? Gusto ba niyang ipahiya si Pangulong Marcos? Aba di ba? Si Bato de la Rosa ay kasama dyan sa posibleng kasuhan at warrant of arrest na ilalabas daw next month o next month ang ng ICC. Aba baka mapiko ng Malacanang dyan sa halip na sila'y pagtakpan or sila'y bigyan ng proteksyon. Wala tayong magagawa pag binigyan ng go signal ng Pangulo. Ang ICC, nahulihin niya mga yan. Pero sa ngayon, hindi pa na nangyayari. Pero itong ginagawa ni Bato na patuloy na pinapakita yung mga wala namang katuturan at wala namang matibay na basihan ang pinagsasasabi nitong si Morales. At yun nga nabanggit ko na si Mr. Eric Santiago na maraming alam na gusto niyang sabihin laban kay Morales, hindi pinayagan ni Senator Bato de la Rosa. Parang pinagtakpan, parang naging abogado ni Morales. Ayun sasabihin ni Santiago ay matitindi. Kasi alam niya kung anong klase ang galaw. Hindi lang professional liar. Hindi lang professional storytelling liar. Sabi nga ni General Dionisio Santiago at ng ating Pangulo. Pero bakit kinukonsinti? At bakit yan ay ayaw pa rin itigil? Hindi ko na rin maintindihan. Abangan natin. Ano